Lumalabas na matagal nang nakapasok si Leng Luo sa kampo ng Black Cavalry, pinatay ang Peking Fan Ziwen, at pagkatapos ay pumalit sa kanyang lugar. Kay ironic na kwento, nagpapanggap na siya mismo. Hindi makapaniwala ang apat na general, ang muli na kanilang sinumpaang protektahan ay sinaksak ng ganito. Ano na ngayon? Bago pa sila makapag-react, biglang itinaas ni Leng Luo ang kanyang boses at malakas na sumigaw. Sa utos ng emperador, bitiyin ang traidor, ang nagkasalang si Moli. At 1,000 sa kanyang mga kasabwat, lahat ay hahatulan ng sama-sama. Nang marinig ito, natigilan ang mga sundalo ng Black Cavalry na sumunod sa kanya. Hindi ba napagkasunduan nang sila ay dumating? Patayin ang ika-4 na prinsipe, patayin ang demonyo ng Evil Sky Pavilion, bakit biglang atakihin si Moli? Bumalik sa realidad si Liu Huan, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging baliw, nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi sigurado kung paano tutugan. Napakahusay. Talaga bang iniisip mong ito lang ang mga trick ng prinsipe na ito? Matandang demonyong Ji, naroon ang iyong disipulong si Siwuya sa gusaling iyon, papatayin ko siya mismo sa harap mo. Nang bumagsak ang boses, si Han Yuyuan, na hawak si Siwuya sa kwelyo, ay sumandal palabas at malakas na nagpahayag, isang grupo ng mga walang silbi. Hindi man lang makapatay ng isang matanda sa loob ng 10 Absolute Array. Ikapitong nakababatang kapatid, si Wuya, nagulat kapwa sina Xiaoyu at Jiang Aijian. Bagamat si Ming Shiren ay palaging may masamang impresyon kay si Wuya, itinuturing siyang tuso at mapanlinlang, nakaramdam pa rin siya ng galit nang makita ang eksenang ito. Tumingin din si La Shou, na kinumpirma na si Siwuya nga iyon. Ang kanyang disipulo, mapunta sa ganitong kalagayan. Tumawa ng malakas si Han Yuyuan, ngayon, puputulan ko siya sa harap ng lahat. Nang marinig ito, malamig na bamhantong hininga si Leng Luo, nang ahas ka. Pagkasabi nito, humigpit ang kanyang pagkakahawak, at agad na umungol si Moli, na may maraming dugo na bumulwak mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi inaasahan ng lahat, biglang sumugod pasulong si Moli, niyakap ang kamatayan, tumagos ang patalim, nakakapanlalamig na malamig, ipaghiganti mo ako, kapatid. Huling salita ni Moli na putol-putol. Nanlalamig ang mukha ni Leng Luo habang muli niyang hiniwa si Moli gamit ang kanyang kutsilyo, galit na sinasabi, ipaghiganti mo ang iyong lolo. Bumagsak pa atras si Moli, dahan-daang kumakalat ang dugo sa carpet. Hindi, kapatid. Isang malamig na boses ang narinig mula sa labas ng Heaven's Will Garden. Sakop ng 10 Absolute Array ang buong villa, at ang kanyang kapatid na si Bama ay nakaposisyon na sa labas ayon sa plano upang pigilan ang sinumang makatakas. Ngunit ang mga plano ay hindi makasasabay sa mga pagbabago. Tumingin si Liu Huan at same time na sinabi, Bama, ang pagkamatay ni Consort Li, ipaghihiganti ko siya. Isang garalgal na boses ang dumating sa pamamagitan ng mga ulap, patay na ang kapatid, hindi, lahat kayo ay maaaring ilibing kasama niya. Isang kulay ube na enerhiya ang bumuo ng parang ulap na mga porma sayon sa labas ng Heaven's Will Garden. Hindi si Bama si Moli, ang kanyang target ay isang tao lamang, iyon ang ika-4 na prinsipe na si Liu Bing, ang mortal na kaaway na pumatay sa hindi mabilang na mga tao ng Lulan. Kumunot ang noo ni Han Yuyuan, hinawakan si Siwuya, at galit na sumigaw, walang silbi. Lahat walang silbi. Sa huli, nakadepende pa rin ito sa general na ito. Itinaas ni Siwuya ang kanyang ulo, tumawa, at sinabi, hindi ka ba masyadong maaga nagmamalaki sa sarili mo? Nagmamalaki pa rin. Idiniin ni Han Yuyuan ang ulo ni Siwuya sa bintana, isang swing lang, at babagsak na ang kanyang ulo sa lupa. Biglang may sumigaw mula sa labas, wala na ang porma sayon. Agad na nakaramdam ng ginhawa ang mga tao sa Ru North City, ang mapaniil na pakiramdam ay ganap na nawala. Damaloy ang hangin, gamulong at bumukas ang mga ulap, bumalik sa normal ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na ang paparating na labanan ay hindi na magiging isang labanan ng pantay na katayuan sa lahat ng nilalang, ni hindi ito magiging isang pakikibaka ng mga ordinaryong tao. Ang gumugulong na kulay ube na alon ay bumalot sa villa, na nagpapahiwatig ng presensya ng isang malaking porma sayon ng pangkukulam. Nang makita ito,
agad na nag-utos si Liu Huan, ano pa ang hinihintay ninyo? Dakpin ang matandang demonyong Ji. Kung hindi gagana ang ordinaryong labanan, tiyak na mahuhuli ng 4 na dakilang general ng sama-sama ang matandang demonyong Ji. Isang malakas na tunog habang nagsasama-sama ang 4 na avatar at sumugod patungo kay Lasho. Ngumisi si Han Yuyuan, ang kutsilyo, dalhin mo. Nang marinig ito, agad na binunot ng kanyang deputy ang kanyang espada at lumapit. Gayunpaman, ang espada ay hindi napunta sa kamay ni Han Yuyuan, kundi biglang iwinasiwas patungo sa kanyang nakaunat na braso. Habang hinihiwa nito ang braso ni Han Yuyuan, hiniwa rin nito ang kanyang leeg. Isang linya ng dugo ang lumitaw, tumalsik ang dugo. Natigilan si Han Yuyuan, bumaling upang tingnan ang kanyang pinakatiwalaang subordinate, paano ito nangyari. Kalmadong ngumiti si Shibuya, hindi ko ba sinabi, hindi ka ba masyadong maaga nagmamalaki sa sarili mo? Nang makita ito, nagalit ang iba pang mga deputy, sumisigaw habang sumusugod. Ang deputy na pumatay kay Han Yuyuan ay hindi nag-atubiling protektahan si Shibuya, bamulong, master. Nagdusa ka, dali, umalis ka na. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Shibuya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Ano iyon? Sa malayo, sa gitna ng 4 na avatar, si Lasho ay lumundag na sa himpapawid. Nakatayo sa isang asul na lotus, naglabas siya ng isang kulog na sigaw, at isang malakas na pagsabog na parang kulog ang agad na bumalat sa langit. Lahat ng pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing ay sumambulat sa sandaling ito. Namulaklak ang asul na lotus, lumalawak na parang asul na mga paputok sa paligid, tinatakpan ng figure ni Lasho. Tila nasa gitna siya ng isang asul na karagatan. Ang 4 na pinakamalapit na general at ang kanilang mga avatar, sa ilalim ng alon ng asul na lotus, ay nagsuka ng dugo, napatalsik pa atros, at namatay sa lugar ng walang anumang paglaban. Ang kapangyarihan ng heavenly writing na hawak ngayon ni Lasho ay malayo sa dating kapangyarihan nito. Ang malapitang pagsabog ng enerhiya ay labis na para sa 4 na makayanan. Patayin si Shibuya at kunin ang gantimpala. Sumugod pa sulong ang iba pang mga deputy kasama ang kanilang mga espada. Sa parehong sandali, ang asul na liwanag ng lotus mula sa langit ay bumalot sa buong pavilion na parang tubig dagat, at ang mga kulay ube na ulap ay mabilis na umatras. Pumutok ang damit ni Shibuya, at ang malaking karakter na, bind, sa kanyang dibdib ay nahugasan ng enerhiya ng asul na lotus. Lumundag sa himpapawid ang mga deputy ni Han Yuyuan, ang kanilang forceful energy ay nagsalubong, at ang kanilang mga enerhiya ng espada ay nagsama-sama. Bahagyang ngumiti si Shibuya, bumalik na ako. Itinaas niya ang isang palad, at libu-libong forceful energy darts ang nabuo sa kanyang palad, na tumitira patungo sa mga deputy ni Han Yuyuan. Agad na sumunod ang mga hiyawan, hindi man lang tiningnan ni Shibuya ang mga lalaking iyon, alam na niya ang resulta. Nang bumagsak siya, kalmado ang kanyang ekspresyon, at matatag siyang tumayo. Sa mga kalapit na puno, isang figure na nakasuot ng berdeng robe ang lumutang, nagsasalita ng may banayad at magalang na boses, pasensya na, akala ko hindi mo kakayanin. Nang marinig ito, tumanggo si Shibuya, at nagmamadaling sinabi, walang oras para magpaliwanag. Dali, kahit nakaharap si Han Yuyuan, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, ngunit ang eksena ng pamumulaklak ng asul na lotus ay nagpakunot sa kanyang noo. Ngumiti si Yu Shangrong at sinabi, huwag kang mag-alala, labis na ginamit ni Master ang primal energy at wala nang natitirang lakas. Pinutol ni Shibuya, magtiwala ka sa akin. Pinunasan ni Yu Shangrong ang ngiti sa kanyang mukha, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay sumugod silang dalawa patungo sa labas ng Runorth City. Sa sandaling sumabog ang pambihirang kapangyarihan ni Lasho, at wala nang sapat na enerhiya upang suportahan siya, dahan-dahan siyang bumaba, unti-unting bumabalik ang kanyang paningin. Agad siyang tumingin sa direksyon ng pavilion, kung saan nakita niya sina Yu Shangrong at Shibuya, na gumagalaw na parang kidlat, patungo sa labas ng lungsod. Witezard, sa isang mahinang sigaw, mabilis na lumitaw si Witezard, tumapak sa isang ulap, at nahuli kay Lasho. Ang natitira ay sa iyo na. Pagkatapos magsalita, sumakay si Lasho kay Witezard at hinabol ang dalawa.
Habang lumilipad siya sa pavilion, huminto siya sandali at sumulyap pababa. Nakita niya ang isang taong nakahiga sa lupa, dahan-dahang itinaas ang isang braso, itinuro ang langit, Master. Natutuwa akong ligtas kayo. Walang oras si Lasho upang bigyang pansin ang tao, at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano nagawa ni Shibuya na gawing napakatapat sa kanya ang napakaraming tao. Pagkatapos umalis ni Lasho, isang maliit, maselang na ibong mensahero ang lumipad at damapo sa daliri ng tao. Dahan-dahan nitong tinuka ang dugo sa kanyang daliri bago muling lumipad. Ilang sandali ang lumipas, ang figure ni Yejishing ay dumaan na parang anino, binuhat ang tao at naglaho ng walang bakas. Tahimik ang Heaven's Will Pavilion. Nang mabawi ang primal energy, pumintog ang mga butas ng ilong ni Bian, na mukhang handa ng sumabog sa galit anumang sandali. Matapos masaksihan ang kapangyarihan nito, ang mga sundalo, cultivator, at maging ang Black Cavalry sa paligid nito ay hindi na nang ahas na maliitin ang bundok. Isa-isang ipinakita ni Ming Shiren, Jiang Aijian, at Leng Luo ang kanilang mga avatar. Sa isang iglap lamang, ang tanawin ay sapat na upang mabigla ang lahat. 3 dahon, Ming Shiren. 5 dahon, Jiang Aijian. 8 dahon, Leng Luo. Walang bilang ng mga avatar ang maaaring ihambing sa pagkabigla ng 8 dahon na Golden Lotus. Kung sa taas man o sa bilang ng mga dahon, sapat na ito upang mamangha ang lahat. Medyo pinagsisihan na ngayon ni Ming Shiren at Jiang Aijian ang pagbubunyag ng kanilang mga avatar. Walang bilang ng mga avatar ang maaaring ihambing sa pagkabigla ng 8 dahon na Golden Lotus. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, sa tingin mo ba kahanga-hanga ang pagiging 5 dahon? Nang marinig ang mga salita ni Ming Shiren, paulit-ulit na tumango si Jiang Aijian, oo, kamangha-mangha ka, inaamin ko. Hindi ito biro. Ang isang 3 dahon na nagtalo sa isang 5 dahon, ang ganitong uri ng hindi inaasahang labanan, inamin niya na hindi niya makakayanan. Ang pagiging duwag ay hindi nakakahiya, lalo na sa isang 8 dahon tulad ni Leng Luo na naroon. Gaano man karaming dahon ang mayroon ang iba, lahat sila ay kumukupas sa paghahambing. Hindi pa nakabawi ang kapangyarihan ni Leng Luo, ngunit ang pagpapakita ng isang iglap ng 8 dahon ay hindi mahirap. Walang pakialam niyang pinanood si Molly, na nakahiga ng walang galaw sa lupa. Lumapit si Jiang Aijian, nagsasalita ng may paghamak, nakakalungkot talaga iyon. Nakakalungkot nga, tinipon ni Leng Luo ang kanyang forceful energy, kinokontrol ang kutsilyo, at muli itong ibinagsak patungo sa katawan ni Molly. Iniwas ni Jiang Aijian ang kanyang ulo, mas gugustuhin kung huwag itong panuurin, nakakatakot. Marahil si Leng Luo lamang ang makagagawa ng ganito. Maraming forceful energy blades ang bumagsak sa katawan ni Molly, hinihiwa ito sa mga piraso, ginigiling ang mga buto at ikinakalat ang mga abo, na nagpapakirot sa anit ng lahat at nagpapatayo ng buhok. Sa pagmumuni-muni, mortal na magkaaway sina Leng Luo at Molly. Kinontrol ni Molly si Leng Luo sa loob ng maraming taon at gumawa ng napakaraming kasuklam-suklam na bagay. Ang paghiwa-hiwa sa mga piraso ay malamang na hindi sapat upang pawiin ang kanyang galit. Ang ikalawang prinsipe na si Liu Huan, nang makita ang eksenang ito, ay nanginig sa galit. Itinuwid ni Leng Luo ang kanyang mga damit, na parang walang nangyari, at casual na ipinaliwanag, ang gayong makapangyarihang mga mangkukulam ay kailangang pangasiwaan ng may pag-iingat. Kung kontrolado bilang mga puppet o binuhay na muli o isang bagay, maaari itong maging napakagulo. Paulit-ulit na tumango si Jiang Aijian, na lumalayo pa. Hindi na kailangang magpaliwanag, naniniwala ako sa iyo, hindi ba sapat iyon? Hindi maiwasan ni Liu Huan na magbanta, Fan Ziwen, kung hindi mo ako bibigyan ng perpektong paliwanag, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Kailangan bang ipaliwanag ni Leng sa isang tao ang aking mga aksyon sa iyo? Leng someone. Nagulat si Liu Huan, puno ng pagkalito. Sa sandaling iyon, pumulot si Jiang Aijian ng isang ordinaryong sable mula sa lupa, nakangiti habang lumalapit siya, kamahalan ikalawang prinsipe, hindi mo ba alam kung sino ito? Siya si Leng Luo, ang pinakatanyag na figure sa blacklist mula 300 taon na ang nakalilipas. Nang marinig ito, nagulat ang lahat,
Habang nagalit pa rin si Liu Huan sa dalawa, malamig na nagsasabi, ano si Leng Luo? Kung pumatay ka ng isang tao, dapat kang magbayad ng iyong buhay.